Good morning po sa inyo lahat. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mapalad po tayo sa umagang ito sapagkat umuulan man po ang panahon, subalit nagsumikap kayong makarating sa dakong ito kung saan bumababa ang banal na Espiritu. Amen po ba? Huwag po kayong malumbay sapagkat kung ano man ang ninanais nyo sa inyong buhay, subalit may katapatan kayo, ito ay inyong makakamtan. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bago po ang lahat, binabati ko po ang lahat ng mga kapatid ko na nanonood sa iba't ibang dako ng bansa, mga alagad, tagasunod. And also, I would like to greet my friend who was watching us. Hello, how are you? Stay tuned, my friend Wesley. Okay, ngayon po ay karawan ng ating kapatid na si kapatid na Josie at kapatid na Jeff. Gusto ko lang po silang bigyan ng kagalakan sapagkat sa kanilang 1 taon na paglilingkod sa dambanang ito, marapat naman po na pagalaki natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng oras sa bawat isa sa kanila kung paano nga ba ang ginagampanan nila sa dakong ito ay tuwiran na nakagagalak sa ating Panginoon sapagkat tunay nga po na pag naglingkod ka ng tapat sa ating Panginoon, kagalakan din ang ibabalik sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Andyan na po ba si kapatid na bunso? Okay, wala pa po yung re-request ko sana. Pero bago po ang lahat, gusto ko pong tumawag ng isang choir upang ibigay ang kanyang awitin para sa mga birthday celebrant na si kapatid na Jeff at si kapatid na Josie. Bago ko po pasimulan ang pagtawag ko sa mga kaibigan ni kapatid na Josie at kapatid na Jeff kung paano nga ba ang ginampanan sa kanilang buhay ng kanilang mga kaibigan. Natawagan ko po si kapatid na Pilar upang buksan ang gawain ito sa pamamagitan ng paghahandog ng awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bago ko po simulan ng isang awitin, maaari po bang i-request dito na lang po tayo lahat para po mapuno yung ating para po mapuno tayo dito. Happy birthday po. Tita, alam ko po ang awit na ito ay akmang-akma po sa inyo sapagkat alam ko po na you're so blessed. Very blessed po siya dahil kung ako po ang inyong tatanungin ay nasa kanya na po ang lahat, subalit sa nakita ko po sa kanya kung bakit patuloy siyang naririto dahil sa kabuuan po ng kanyang pagkatao. Kapag ang Diyos ang wala sa kanya, bagamat nasa inyo ng lahat, kapag ang Diyos ang wala sa iyo, kulang pa rin po yun. Ngayon po, sa kabila ng ang lahat ngayon nasa kanya na, natagpuan pa ang Diyos, nakapiling ang Diyos sa tuwina, kaya po, alam ko po, buong-buo na po ang kanyang pagkatao sapagkat natagpuan niya ang buhay na Diyos, naramdaman niya at oras-oras sa bawat saglit, kapiling po niya sa nangyari po sa buhay niya. Amen po ba? Kaya po, she's very blessed. Kaya ang awitin pong ito, ay alam ko pong para sa kanya. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so kind and true. Of the flowers and the rain, I see you in this land. Oh, a sweet refrain. I'm so blessed,
My Lord, I can see you, even when I'm lonely and in pain. I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I so blessed, my Lord, I can see you in a smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friend. I see you in this bed, just like your love that never ends. Lord, in sorrow and in happiness, I see you in the beauty of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Salamat po kapatid sa isang magandang awitin mo na hinandog sa ating kapatid. Hindi man po ako ang facilitator sa araw na ito, subalit na binigyan po ng pagkakataon upang ako ang tumindig sa lugar na ito. Subalit mayroon, hindi ko po palalagpasin ang araw na ito na hindi ko mabati ang aking BFF. Happy birthday. Okay. Ano nga ba ang masasabi ko? Salamat sa Panginoon sapagkat best friend ko, simula sa pasimula, siya na ang lagi kong kasama, siya ang nadadaingan ko, ganun din siya sa araw-araw naming pamumuhay, sa kanyang pamilya at sa aking pamilya, na ang nagturingan kami na parang isang higit pa sa magkapatid, na kung anong nararamdaman ko at anong nararamdaman niya, nagkakaroon kami by contact sa isip lang po. Iyon po ay tinatawag na espiritu, na biyaya ng ating Panginoon sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, sa kaarawan na ito, wala man ako maiandog sa Kanya, kundi ang bulaklak. Subalit, ang puso ko po, nandito lang po sa Kanya bilang isang kaibigan niya, na ano man ang mangyari, nandito ako para sa Kanya. Yun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, sapagkat
bihira po ang isang tao na makatagpo ng tunay na kaibigan. Yung po bang kahit ano mangyari ay andyan pa rin siya, hindi kanya iiwanan. Kaya po pag nakatagpo kayo ng ganong klaseng kaibigan, huwag niyo na pong pahintulutang mawala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At bago po ang lahat, tinatawagan ko pa po ang isang birthday celebrant dito, si kapatid na Jeff, upang malubos po ang pag-celebrate ng kanilang kaarawan sa oras na ito. Palakpakan po natin si kapatid na Jeff. Happy birthday. Gusto ko pong samantalahin ang araw na ito sapagkat ito lang po ang panahon na makikita nyo sa harap ang dalawang ito sapagkat sobra po silang mahiyain. Sa sobra pong pagkamahiyain, lagi po nyo pong nakita, lakad na lakad. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bago ko po pagsalitain ang bawat isa sa kanila, gusto po ng isang Caps na handugan sila ng isang awitin. Palakpakan po natin si Caps Magno. Magandang umaga po. Tanghaling ito, bago po aawit ay nais ko po munang batiin itong ating kapatid na sa kanyang kaarawan. Happy birthday po. Happy birthday. Para po sa ating mga kapatid na may kaarawan, una sa Diyos, sa kanila at sa ating lahat. Huwag damdamin ang kasawian, may bukas pa ang iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lanlang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Salamat po. Salamat po. Magandang salamat po sa iyo, kapatid. Thank you po. Tatawag naman po ako ng isang kasamahan ng kapatid ko sa IT upang ibigay ang mensahe nila o ang pananalita nila sa aking kapatid na nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Tinatawagan ko po si kapatid na Per upang bigyang kagalakan ng aming kapatid na si Jeff. Paburi sa Ama sa umagang ito na muli na naman akong natawagan dito kung may birthday lang. Ama, salamat po. Ay sa mga pagpalang umaga po sa ating lahat. Bagamat po merong konting ibo, hindi po natin palalagpasin ang pagkakataong ito upang
maibigay natin sa Panginoon ang papurit pasalamat sa nagdiriwang ng kaarawan sa umagang ito. Para sa aking kapatid na si Josie Tulpo, kapatid, happy birthday po. At nawa po'y bigyan pa kayo ng Ama ng mahabang buhay, mainam na kalusugan, at sa gampaning binigay sa iyo ng Ama, patuloy kang makapagtibay at patuloy na manalig na walang iba na makapagbibigay sa atin ng lahat-lahat ng kapayapaan, ng kagalakan, at buhay na walang hanggan. Kapatid, happy birthday po. At ipagpatuloy niyo po yung kalooban sa iyo ng Ama. Sa amin naman pong boss sa IT team, palakpak nga po dyan. Para sa aming pinakamamahal na kapatid ng IT team, ang aming boss Jeff, isang papurit pasalamat po ang aming inaalay para sa kanya, sapagkat isa po siya sa pinagkukunan natin ng isang lakas din, bagamat sabihin nyo na siya'y bata, subalit isa siya sa lakas na nagbibigay para ang IT team ay lalong umunlad. At happy birthday sa'yo. Pasensya ka na, kulot ang boses ko ngayon yun nga, wish ko sa'yo lahat the best. Siyempre, pinagpala At yung gampanin mong nasimulan, kung paano pinagkaloob sa'yo ng Ama, nawa ay patuloy mong payabungin at makatalima ng naayon sa kalooban niya. Good luck sa inyong dalawa at maraming salamat sa inyo at patuloy niyong ipamahagi sa lahat ang inyong galing bilang alagad dito sa Kapatiran Divine Mercy. Mabuhay po kayo at pagpalain kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat po, mahal na kapatid. Ngayon po, isa po uling kapatid nating choir na si kapatid na Bunso ang maghahandog ng awitin para sa kapatid yung si kapatid na Josie at si kapatid na Jeff upang mapuspos ang kanilang kagalakan sa kanilang kaarawan sa araw na ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Happy birthday po sa inyong dalawa. Today nga pong kaibuti ng Ama sapagkat ngayong araw na ito ay tuwirang pinagkaloob niya muli ang inyong kaarawan, napuspos ng Espiritong Banal sapagkat dito kayo nag-celebrate ng inyong birthday. Amen? Kanina ko pa po nire-recall tong awitin na to. Alam kong akma sa inyo to anyway po, nawa po ipaisip sa akin ng Ama yung mga lyrics. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ang puso at damdamin,
ngayong ikaw nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay. Kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa. Tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan tugon sa aking dasal. Gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'ng man kadalas na kita'y kalimutan at saktan. Pagpapatawad ay agad lagi mong laan. Kailan pa man ikaw pa rin handa ako tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa. Tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan tugon sa aking dasal. Gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Yun po ang awitin na parang inano po sa akin, sapagkat nung matagpuan ninyo ang ating Panginoon, di po ba, parang natagpuan nyo yung susi kung papaano nga po ang liwanag at pag-ibig ay tuwirang maramdaman. Nung nadaman nyo siya, anumang pagsubok, anumang bigat ng inyong pinagdaraanan, parang saglit lamang ay napaparap at parang kaigaan, di ba? Kaya yun po ang handog ko sa inyong birthday. Maraming salamat. Salamat po kapatid sa maganda mong sa inyo ang araw na ito, kaya hindi kayo pwedeng mo po. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Dito lang kayo sa harap. Ang isusunod ko po upang magbigay ng magandang pananalita para sa dalawang nagdaraos ng kaarawan ay ang aming Mami Betsy ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Good morning! Napakasaya ko po sa araw na ito. Happy birthday po sa inyo, mga kapatid. Dalawang taong napaka-importante sa aking buhay. Si Tita Josie po, isa po siya sa ginamit ng Panginoon upang ako ay magtibay. Ewan ko po kung alam niya yon, pero ngayon po ire-reveal ko sa kanya na siya po ay ginamit na instrumento ng Panginoon upang ako ay pagtibayin na maglingkod sa dambanang ito. Bakit nga po ba? Nung po kasing second wave ng vigil, ang vigil po ay ginaganap from 9 to 3 o'clock. Ako po ay nagsumakit na makasunod, na maka-attend ako ng vigil. Pero dumating po yung pagkakataon na para pong ako'y nanghihina na at ang sabi ko sa sarili ko ayoko na. Kasi po napakalaki po kasi talagang sakripisyo yung pagbibigil po ng 9 to 3 o'clock in the morning. Meron po kasi akong alagang apo sa bahay na kailangan bago magliwanag nasa bahay ako. Ang hirap pong humanap ng sasakyan ng 3 o'clock. Saan ka po hanap ng sasakyan ng 3 o'clock papuntang Baliwag? Alam niyo po ba ginagawa namin ni kapatid na Ana? Mula po dito sa Paligi, hanggang dun sa sakayan sa bahay pare, naglalakad po kaming dalawa. Sa ganong oras po ng madaling araw. At naranasan ko po talaga yung sinasalubong po kami ng pulupulong aso. Na pag naglalakad kami, hinahabol kami ng aso. Kaya po ako hindi lang po sigurong, naalala ko po kasi yung tinuro ng nanay ko sa akin Pag daw po hinahabol ng aso, tawagan daw po nyo si San Roque. Kaya ako po, mula po dito sa Paligi, hindi lang po sigurong isang daang beses sinasabi ko, mahal na po San Roque, iligtas niyo po ako sa inyong aso.
At effective po naman, sapagkat yung aso po'y nananahimik. At yung iba po, nakaupo lang dun sa gilid ng karsada, hindi naman po kami hinahabol. Kaya po talagang isang napakalaking sakripisyo. Alam niyo po, sa punto po na sabi ko, Lord, ayoko na po. Kasi po, pagpapunta naman po dito, bago-bago pa lang po ako sa lugar na to, natatakot po ako kasi po puro sabana yung dinadaanan. E nabalitaan ko po nung araw, nung pang-araw, na yun daw lugar na yun ng mga walang bahay, tapunan daw yun ng mga patay. Ewan ko po kung totoo po yun. Kaya natatakot po talaga ako. Alam niyo po, nang ako po'y dumudulog sa Panginoon, nang ako'y nanduroon sa adoration, sabi po ng Espiritong Banal sa aking kaisipan, masdan mo ang kapatid mong si Josie Tulpo. Alam mo ba kung saan siya nanggagaling? Sabi ko, opo, alam ko po. Hindi bagat mas malayo yung pinanggagalingan mo sa kanya? Mula sa Quezon City hanggang dito sa Paligi, nagsasakripisyo ka? Nagsasakripisyo siya, ikaw baliwag lang, nagrereklamo ka. Kaya po noon, mula po noon, kapatid na Josie, totoo po yun, doon po ako nagtibay. Sabi ko, oo nga naman, yung kapatid ko, Quezon City pa nanggagaling, mas malayo yung tinatravel niya, at mas maraming kapahamakan yung pagdadaanan niya. Samantalang ako, aso lang, natatakot ako. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yung po sa mga kaparaanan na ginamit sa akin ng Panginoon. At kung minsan po, dumarating po sa akin yung kapagalan ng katawan, kasi po, para po ako talagang ibon eh. Pagdating po ng umaga, lipad-lipad po talaga ako sa dami po ng mga concerns ko sa buhay ko. Mula po 8 o'clock to 11 o'clock, nasa school ako. Tapos po, 11 o'clock, kailangan makauwi ako para makapagluto ako. Maiwanan ko yung pagkain sa mga iwanan ko. Sabi ko po, God, napapagod na po ako. Pwede po bang magpahinga ulit ako? Magpahinga naman ako. Alam niyo po, nangusap po ulit siya sa akin. Sira naman po yung ginawang halimbawa. Araw-araw daw po siya nagbibiyahe from Quezon City to Paligi. Pero nakita mo pagdating sa Dambana, buhay na buhay ang kapatid mo, alive na alive. Kaya mahal na kapatid, talaga pong I treasure you as one of my co-alagads. Sapagkat ginamit po talaga kayo ng Panginoon sa akin para ako ay magtibay. Kaya po, talaga pong napakalaki po ng paghanga ko sa inyo. Na sa inyong pagtitibay na makarating sa araw-araw, wala po kayong kamalayan na ginagamit po kayong halimbawa ng ating Panginoon sa inyong mga kapatid. Tunay nga pong bilang San Miguel, ganyan po sa talaga tumalima sa pag-aatas ng Panginoon para makatulong sa kanyang kapwa. Kaya kapatid, nawa po sa bawat oras, sa bawat araw na ibinibigay kayo sa amin ng Panginoon, nawa po ay manatili kayong maging inspirasyon, hindi lamang po sa akin, kundi sa aking mga kapatid na alagad. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At ang wish ko sa iyo kapatid, sana po, anuman po yung sagabal, anuman po yung balakid, na makaka-stop, makaka-apekto sa inyong paglilingkod, nawa po ito ay hawanin ng ating Panginoon, ng ating divine mercy, upang patuloy po kayo makapaglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Happy birthday, Tita Jo. Ito po naman si kapatid kong si Jeff. Mahal po kami ng Panginoon eh. Alam niyo po ba kung bakit? Pinagtagpo po kami sa lugar na to. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kasama ko po dati sa trabaho sa St. Mary's po, bilang member o bilang kasama ng IT, ano ba tawag doon, department, ng IT department, siya po ay kasama ko sa aming hanap buhay. Nang ako po ay mag-resign, sino ba naunang mag-resign sa atin? Ikaw ba? Nang siya po ay mag-resign, ako din po ay nag-resign, alam niyo po, pinagtagpo po kami ng Panginoon dito sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya po pala, pareho po pala kaming gagamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. Siya ay mayroong gampanin, salamat sa Ama. Originally, ilan nga ba yung IT team, Tita Pearl? Unang-una po, 3 yata kayo, no? 3 sila. Minus si Raquel na naka-base sa Taiwan, na siyang pinaka key factor dito sa pagbuo ng IT team na to. Pero purihin po ang Diyos, sa 3 po na yon,
isa, dalawa, tatlo na nandito, nakabase dito sa dambana ng Paligi. As of today, siya po yung talagang matatag na natitira. Kaya alam ko po na mayroon po, opo, si Tita Pearl po kasi originally talaga, kumbaga sa yung pinaka-mother ng mga IT team. Pero yung nauupo po doon, what I mean yung nauupo po doon, na dating tatlo sila, siya na lang po yata yung natitira. Subalit napakabait po ng ama. Nawala man yung dalawa, may ipinalit namang dalawa. Palakpakan po natin ng ating Diyos sa buhay. Alam ko po, sa takdang araw, huwag kang malumbay, mahal na kapatid. Alam ko po, sa takdang araw, mabubuo kayong muli bilang limandaliri ng ating Panginoon na nakaupo doon sa corner na yon, being in charge of our IT team. Kaya mga kapatid kong minamahal, muli, happy birthday sa inyong dalawa. Wish ko sa iyo, Jeff, katulad din ng wish ko kay Tita Josie, na nawa patuloy kang patatagin ng Panginoon upang patuloy kang maglingkod sa kanyang ubasan, dahilan kung bakit tinawag ka ng Panginoon. Maligayang kaarawan sa inyong dalawa. Thank you po, Tita Beth. Happy? Opo. Happy? Okay, salamat po sa kapatid natin si Tita Beth at binigyan sila ng kung paano nga ba sila nagtitibay sa dakong ito at kung paano nila pinanalaligan ang Panginoon na buhay sa kanilang buhay. Ngayon po, upang mapuspos ang dalawa kong kapatid, tatawagin ko po ang aming mother of the house, si kapatid na Marisa, upang lalong pagalakin ang dalawa kong kapatid. Tingnan mo, nakaano pa ako. Nanay talaga. Dito po ako sa gitna. Papuri po sa iyo, Amay, walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, patuloy namin nararamdaman upang sa dako mong banal, ikipaglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin iyong binigay upang kami ay magtibay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Gigit na po ako sa dalawang anak ko po. Habang nagbabahagi po si Mami Beth, iniisip ko po kung ano po yung ibabahagi ko po sa kanila para paraan na rin po ng pagbati at the same time upang ipahayag po sa inyo na kami bilang mga alagad, hindi man kayo magkakapatid sa laman, subalit sa pamamagitan ng Espiritu, ang damdamin at puso po namin, maging ang kaisipan ay isa lang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ito po ang habang nakaupo po ako doon na pinagmamasdan po sila, uunahin ko po muna si kapatid na Josie, na ang pasubalingan ng ama, anak, kung paanong pinahayag ng kapatid mong si Elizabeth ang kaganapan sa kanyang paglalakbay. Ito naman ang ituturan ko sa iyo, kung paano ang kapatid mo'y sumuko mula sa itaas hanggang pinakamababa. Sa kaparaanan na batid nyo naman pong lahat kung ano ang kanyang buhay na pinagmulan. Subalit salamat sa Ama, sapagkat kung wala nga isang Apo Kunching, hindi po namin makakasama ang asawa ni Montol po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At the same time po, kapatid na Jo, bilang isang mother of the house, ito po ang pinadama sa akin ng Ama, na siyempre po bilang isang magulang, kung realidad na magulang, kapag malayo ang anak mo, nag-aalala ka, amen po ba yun? Subalit taliwas po pala sa banal na espiritu. Nag-aalala ka, subalit hindi pag-aalala na may takot, kundi nag-aalala ka dahil alam mo na sa bawat araw ay nananabik din ang anak mo na malayo man sa'yo, hindi kanya nakakalimutan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ganyan din po ang mahal na Apo sa aming lahat na alagad. Kaya kapatid na Jo, pinahintulot man po ng Ama na manakanaka ay nagkahiwalay po kami pong mga alagad at siya po ay tumutungo sa Maynila. Ipinahintulot po yon ng ating Panginoon upang doon po ay patunayan muli ng ating Diyos na ang puso po ni kapatid na Josie ay inalay na niya sa ating Ama. Kaya nasisilayan man po niya ngayon ang kaganapan sa sanlibutan kung paano siyang tumutupad noon bilang katauhan. Alam ko po na hindi na siya kayang tuksuhin ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Ito po ang pasubali ng Ama kung paano ang mga kapatid mo, si kapatid na Josie, maaaring sambitin ng tao na ano bang uri ang mga alagad ni Apo Kunching? May masasambit na may mga alagad si Apo Kunching na mga nakapag-aral,
isinuko ang kanilang pinag-aralan upang sa dakong ito'y paglingkuran ng Diyos, na maipagmamalaki po namin bilang mga kapatid na alagad. Sapagkat hindi masasambit ng tao na ang tagasunod lang ni Apo Kunching ay mga mangmang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At hindi lang po yun. Dito po sa dakong ito, kagaya ng aming mga kapatid na sumuko, kaming lahat po, maaaring masambit na sadyang hindi makikita ng tao na sabihin na ay, mahirap sumama doon kasi yung mga sumasama doon, wala namang alam kaya sila ganyan. Kasi ganun po ang tao, ano po? Subalit siguro naman po, nakita niyo si kapatid na Josie, kung paano siyang sumuko mula sa kasosyalan, anak, kasosyalan, ano po? Ibinaba po niya ang lahat ng yon, alang-alang sa ating Diyos. Na instead po, na ang pagtungo po niya sa ibayong dagat, gaya ng binahagi ni Mami Beth, naglalakbay na lang po siya at patungo sa paligi. Amen po ba yon? At mas nakatipid pa po siya. Buhay po ba ang Diyos? Anak, ito ang wish ko sa'yo. Kung paano man nakanaka, malayo ka man, at sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sa kalooban nating dakilang Ama, may mga panahon na ikaw ay lumuluha sa maliit na silid, na nakahawak lang ang kamay mo kay Divine Mercy, at nakapikit ang iyong mata. At may mga panahon din naman na hindi mo alam bakit mixed emotion na naramdaman mo, may galak, may lumbay, na hindi mo makapa sa isip mo. At may mga pagkakataon din naman na nananabik kang tumungo sa dakong ito, subalit hindi mo magawa sapagkat may mga pagkakataon na halos kaalinsabay na hindi mo kayang gampanin ng dalawa. Anak, bakit ko po sinambit sa kanya? Sa tuwing nararamdaman po namin mga alagad, malayo man po sa aming paningin ang kapwa namin alagad, kami po ay patuloy na dumudulog sa aming dakilang Ama, sapagkat bilang isang Ama ng sanlibutan at bilang isang Kristo na kapatid po natin sa pamamagitan ng Ama, at bilang Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, alam ko po, malayo man ang isa't isa, kung ang puso nila ay naririto, hindi po pahihintulutan na sila'y mawalay sa dako ito. Amen po ba yun? Kaya anak, magtibay ka, magalak ka, sapagkat sabi mo nga minsan, bakit Ama, ano pa ba ang kulang? Bakit mo ito pinahihintulot na maganap sa akin? Hindi tayo nag-uusap, subalit pinadama sa akin ng Ama. Ang pasubali ng Ama ito, mapalad ka, sapagkat malaki ang tiwala sa iyo ng Diyos. Malaki ang tiwala sa iyo ng dakilang Ama, na sa akala mo bilang pagkatao ay hindi mo kaya, subalit na kaya mo nang dahil mayroon kang kasama na di nakikita ng tao. Kaya sa oras na ito, kung paano ang panibagong dagdag gulang na ipinagkaloob sa iyo, hindi nadagdagan lang ang edad mo, subalit bumata at higit na bumabata ang mukha mo. Buhay po ba ang Diyos? Mahal po namin kayo. At si kapatid na Jeff naman, siya po ay anak ng ating butihing kapatid na Josie Jamse, at si Papa R po nasa London ngayon, at si Ate Jaylene na nanonood ngayon o nakikinig. Si Jeff po ay isa sa mga kahapan na sa pag-usad po ng panahon, sa unang paglilingkod po niya, sadya lang pong para lang po siyang bata. Parang bata in the sense na hindi ko nakita noon sa kanya yung ganong kahalaga kung paano niyang pinahalagahan ngayon ang kaloob sa kanya ng Diyos. Para lang sasama, aalis. Subalit ang kahalagahan na ginampanan niya sa dakong ito kahit hindi pa po siya alagad, nang panahon po na ang kapatid na Raquel ay nangangailangan ng mga CD, si kapatid na Pearl po at si kapatid na Jeff, sa una pa lang, nakita ko na ang pagsuko niya sa Diyos, sapagkat sa oras na may gagampanin po siya sa dakong ito, kahit hindi pa siya alagad, uma-absent po siya sa trabaho. Patunay na ang Diyos ay nasa puso na niya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung paano umusad ang panahon, ilang taon ang lumipas, sadya pong bilang isang shepherd at isang mother of the house, syempre ang bawat anak, may kanya-kanyang katangian yan. Kung gusto nyo po na maaliw, at halimbawa palagay ninyo wala kayong matunguhan, wala kayong pera, hanapin nyo lang si Jeff, kaya kayong pagalakin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kung halimbawa naman po na sa palagay ninyo ay para naiilang kayo na lumapit sa Kanya, isip nyo lang yun. Hindi po siya kailang-ilang lapitan. At matanda ka man o bata ka man, kaya po niyang ipantay
yung kaukulan na kung paano kanya paggagalakin. Sa katotohanan lang po, kayang-kaya po niyang patawanin ng mahal na apo. Kaya kapag sakawan po namin at may mga lumbay po kami, siya ang una naming tinatawagan sapagkat napakahusay po niyang mag-report. Boy pa ba, Diyos? Amen po ba yun? Siya po yung tinatawag na Mike Enriquez ng Divine Mercy, si Jeff. Kaya anak, ito lang masasambit ko sa'yo kung paano sinambit ng papa mo na ikaw ay pinagpala, mapalad, at sadyang anak ng Diyos. Angkinin mo yun anak at huwag mong pag-alinlanganin sapagkat kung paano kang tumutupad sa mura mong gulang, isinuko mo at isinuko din ang kabiyak ng puso mo. Ikaw, sa dakong ito, ang pagpapala ng Diyos kung paano magiging mahiwaga at mapagpala siya. Patuloy mong kakamtin yun anak. Kaya magtibay ka at magalak ka sapagkat sa dakong ito, sabi ko nga sa'yo, kung walang pagsubok na pagdaraanan, hindi ka mahal ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya habang may pagsubok po tayo, tayong lahat, lumaban po tayo sapagkat sa mga pagdalisay na yon, doon higit nating mararamdaman kung paano tayong minamahal ng ating Panginoon. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Happy birthday po sa inyo. Salamat po, Mother of the House. Ngayon naman po, nais ko pong ang mga choir ay bigyan ng awitin ang dalawang celebrant natin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at ang mga choir. Salamat po mga choir sa maganda niyong awitin para sa ating dalawang kapatid na nagdiriwang ngayon ng kanilang kaarawan. Ngayon naman po, ibibigay ko sa inyo ang isang may kaarawan kung ano nga bang kagalakan ang nakamtan niya sa dakong ito, kung bakit siya patuloy at patuloy na nagtitibay sa kabila ng maraming pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Umpisahan ko po ang bata siyempre, si kapatid na Jeff. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hello, hello. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mike Enriquez ng Divine Mercy. Malat po ako, malat po. Malat po eh. Magandang umaga po sa inyong lahat. Apo, magandang umaga po. Andiyan na po si Apo eh.
alam sasabihin ko. Pasensya na po kayo, hindi po ako sanay tumayo sa harap na to eh. Una po sa lahat, mamaya na po para medyo ano. Una po sa lahat, nais ko po magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay bilang Divine Mercy sa pagbibigay po niya ng dagdag na gulang. Nawa po mas marami pa pong birthday na ibigay siya para po mas mahaba pa po yung mas maano pa po yung paglilingkod na magawa ko. At nawa nga po mapagtagumpayan namin kasama po ng buong IT team yung aming pong paglilingkod. Pangalawa po, nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Apo Conching na ginamit po ng ating Panginoon, sapagkat kung wala po siya, wala po kaming paglilingkuran, wala po tayong lahat. At higit po lalo sa lahat, naiyak ako. Nais ko pong magpasalamat sa aking mga pamilya, sa akin pong mga magulang, sa akin pong mama at papa, sa akin pong kapatid at sa akin pong kapiyak ng puso, sapagkat ngayon ko lang po sasabihin na sila po din yung bukod po sa Panginoong Diyos, sa kay Apo Conching, sa mga alagad na nagiging inspirasyon ko. Sila po talaga yung isa po sa pinakamalaking inspirasyon ko. At sila po yung nasa likod ng paglilingkod ko. Pasensya na po kayo kung medyo emotional ako. Sapagkat sabi nga po, kagaya po ng aking papa, ng aking pong mama, ng aking pong kapatid, ng aking pong kabiyak ng puso, ng mga tito at tita ko, hindi ko po magagawa yung gampanin ko. At di ko po, basta alam na po ng Diyos kung ano yun, di ko na po marapat na, ayan, no? Pero isa po sila sa talagang sumusuporta sa akin pong tinanggap na gampanin. At nagpapasalamat din po ako sa mga alagad po, sa inyo pong lahat, sa amin pong shepherd, kay Tita Pearl, sa mga alagad po na pinaghuhugutan din po namin ng lakas, sa akin po mga kasamahan, sa IT team, sabi nga po ni Tita Beth, may background. Bagamat yung dalawa nga po na kasama namin, medyo may mga pinagdadaanan din po, may mga inaasikaso sila. Sa takdang panahon nga po, inaangking ko din po na hindi lamang po kami tatlo dyan, ni kapatid na Morris, ni parang Abby po, ni Tita Pearl. Inaangkin ko po sa takdang panahon, kumbaga po, sama-sama po kami uling maglilingkod para po sa kadakilaan ng ating Panginoon upang mapahayag po sa iba't ibang dako ng mundo yung banal na gawain ito. Kay kapatid na Raquel po, sa lahat po ng mga sumusuporta sa gawain ito at sa mga taga-subaybay po, sa inyo pong lahat na amin pong inspirasyon at kayo po ang ginagamit namin na baga po, kayo po ang aming, yung nga po, kayo po ang inspirasyon namin para maipagpatuloy po yung aming pong gampanin na inatang sa amin ng Panginoong Diyos. Muli po sa inyo po lahat, maraming salamat po. Salamat po kapatid na Jeff sa isang mabagbag damdaming pagbabahagi. Tunay nga po na nalulugod ang Panginoon sa bawat anak niya na tuwirang tumatalima sa kanyang kalooban. Ngayon naman po tatawagin ko ang BFF na kapatid na Josie upang ipahayag sa inyong lahat kung gaano nga ba kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay at kung paano siya higit na nagtitibay sa dakong ito, anuman ang kanyang pinagdadaanan, patuloy siyang lumalaban dahil alam niya na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay Diyos na buhay sa dakong ito. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga muli sa inyong lahat sa araw na ito. Unang-una po, gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga bumati ng personal, mga bumati sa Facebook, at sa mga kaibigan ko na nasa ibang bansa. And thank you for watching and thank you for your greetings. I will always cherish all your greetings, my friends. And I hope that you'll continue watching our gawain. I hope you already know what that means.
And there are people who are wanting you to organize. Those who are my friends that are organizing now to see our place, then you are welcome. And I hope in the near future you will be one of us. And I hope that when you come, it's my birthday, okay? Okay, thank you. And alam niyo po, akala ko po nung nakalaang taon ay hindi po ako dito nakapag-celebrate ng aking birthday. Sapagkat meron po yung isang nangyari sa buhay ko na hindi po maiiwasan. And I thought na hindi na po mangyayari na mag-celebrate ako dito. Dahil ang pagkakaalam ko po ay wala nang akong hope. Wala na po akong pag-asa. Subalit ang nasa isip ko po, ang espiritu na hindi ko man nakikita, ang espiritu na hindi ko man nakakausap. Subalit ako nagpapasalamat na meron isang apo kong sing na siyang gumaganap upang makilala ko muli ang espiritong banal. Siya po ang nagpunta sa amin, ang binisita niya ako. Nakita ko po doon kung gaano nila ako kamahal, kung gaano rin niya ako binigyan ng inspirasyon muli upang ako ay makatalima muli sa Panginoon. But then sabi ko pa nga sa aking sarili, pag hindi na ako nakapunta sa dambana, ano na ako? Hindi ko na alam, ayaw ko na rin pong bumalik sa dati kong buhay. Sapagkat ang mga tao na nakikilala ko, nakakasama ko, ay hindi kagaya sa mga taong naririto. Ang mga taong naririto po, hindi lahat kayo kilala ko. Hindi lahat kayo ay close ako. Hindi lahat kayo ay kilala ko sa pangalan man lang. Subalit ang aking pandama, alam ko, iisa lamang ang ating pandama para sa Panginoon. Amen po ba yun? Sapagkat minsan may mga nagmamano sa akin, hindi ko sila kilala. Subalit bakit sila nagmamano? Hindi ba yun ay isang pandama lamang, isang pagrespeto, ang bilang isang alagad ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Subalit sa dati kong buhay, hindi ko nakita ang sincerity ng mga tao. Puro mga kaplastikan ang kanilang mga pakikitungo sa akin kung may mga kailangan lamang. Subalit dahil sa napakasarap na buhay na yaon, kahit sila ay hindi totoong mga tao, hindi totoong mga taong hindi sila sincere, parang masarap pa rin ang buhay. Ang akala ko, ayun na ang pinakamasarap na buhay na natatamasa ko habang ako ay nabubuhay. Subalit nung ako po ay nakarating sa dakong ito, dito ko po nakita ang tunay na kagalakan, ang tunay na at kontento na po ako kahit na hindi na ako gaya ng dati. Dito ko po nakita na walang kasawaan kahit po araw-araw, ganun pa rin ang mga may mensahe, may joyful song, may praising, kakain sa dormitory, uuwi. Hindi po ako nagsasawa. At hindi po ako napapagod kahit na araw-araw ako nagda-drive. Ngunit ngayon po, dahil sa aksidente, naghahanap po ako ng mga driver na pwede kong magamit. Makarating lamang ako dito. Sapagkat hindi ko na po pwedeng iwanan ang dakong ito. Kung ako po ay mabuhay muli at nagkaroon ng ang dakong ito ay nakilala ko na, ito po ang pipiliin ko, hindi na po yung dati kong buhay. Sapagkat ang dating kong buhay ay may katapusan, may hangganan, may lungkot, may paggamit. Subalit dito, sa nakita ko mula nung ako'y naglingkod sa kanya noong 2007, wala akong nakita. Hindi ko nakitang ginamit ako. Hindi ko nakitang may nagalit sa akin sapagkat hindi ko napagbigyan. Hindi ko nakitang mayroon yung kompetisyon.
wala akong nakitang pagandahan ng damit. Wala akong nakitang pagandahan ng alahas. Hindi ko nakitang mga pangsanlibutan yaon. Naway, dahil sa aksidenteng nangyari sa akin, ang aking mata ay hindi pa rin gaano ka-clear ang vision. Hindi pa rin ako nakakapag-drive paggabi o umuulan. Subalit alam ko po sa paggabay ng Espiritu, makakarating pa rin ako rito. Makakarating pa rin ako sa amin kahit hindi wala akong driver. At pag nakikita ko po ang ating mahal na Apo Kunsing, nakikita ko ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Mula po nung ako ay naparito, na hindi ko siya nakitang nanigaw, na hindi ko siya nakitang nagalit, na hindi ko siya nakitang sabihin na sa iyo'y umalis ka na dito, hindi kita kailangan. Subalit lalong ikaw ay sumusuway sa Panginoon, mas lalo niyang ikaw ay binibigyan ng pagkakataong magbalik loob sa Panginoon. At yun ang araw-araw ng kanyang mga mensahe, magbago kayo, magmahalan kayo, sapagkat yun ang mga pag-ibig ang ating ibigay sa kapwa. Kung siguro naman lahat tayo'y magkaroon ng pag-ibig na yaon, wala nang alitan sa buong mundo. Mag-umpisa tayo sa ating mga sarili. Suriin po natin kung alin ang dapat nating baguhin upang sa ganon tayo'y makatalima at makaglibot-libot ang Ama sa atin, ang lumikha ng langit at lupa. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po kapatid. Mga kapatid, nakapulot po ba kayo sa binahagi na ating kapatid na kung paano nga po ba siya nagtitibay sa dakong ito, ano man ang pinagdaraan niyang pagdalisay, subalit kilala niya na ang Diyos na buhay ang kanyang pinaglilingkuran sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunsing bilang ginamit sa atin ng Panginoon upang patuloy nating hanapin ang kalooban ng ating Panginoon at patuloy tayong umasa na ang Diyos ay may magagawa sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa lahat po ng nagbahagi,